Malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok. Kung ano yung ama, siya din ang anak. Mas masahol pa! Malalaman ng mundo na lahat ng alyado ng Pangulo, lahat ng alyado ng Pangulo, tinatrabaho nila. General Torre, sabi niya, kayang-kaya daw niya kahit isang kamay lang si Pangulong Duterte. Kalakas naman pala. Inuutos naman dun sa mga alalay niya yung pagharang kay Pangulong Duterte. Nakita niyo? Pero tama ba na ang dating Pangulo, harasin natin ng ganun? Hablot-hablutin mo na ganun? Kasi parang lumalabas, sila pa ang biktima eh. Sila pa daw yung nabukulan. Sila pa daw yung VIP treatment daw yung binigay niya kay Pangulong Duterte dahil nakaupo daw sa upuan ng presidente. Okay ba yun? Alam niyo mga boss, nung mga panahon na si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-uusapan natin tong extraordinary rendition. Marami sa atin tumaas ang kilay. Marami sa atin hindi naniwala. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtago. Marami sa atin nagsabi, ba't kasi nagtatago? Di naman totoo yung extraordinary rendition na yan. Eto na. Nangyari na kay Pangulong Duterte. Totoo yung extraordinary rendition o hindi? Totoo lahat ng sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon o hindi? Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan 16 na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. Na-foresee na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya, nagpa-practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan nyo, merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa dahil may kaso. Sana ganun na lang din ang ginawa natin. Pero alam nyo si Pangulong Duterte hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod. Kahit marami ang nag-a-advise sa kanya, huwag ka munang umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng pulis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang Malacanang, nagsinungaling ang Solgen, sabi nila, wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ang ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi, huwag ka munang umuwi, huhulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ipinakita niya sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo, walang respeto sa simbahan, walang respeto sa isang pastor. Kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, ine-expect nyo ba na ire-respeto din kayo? Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magmura dito eh. Pinagbawalan ako nung boss namin. Pero, siguro palitan na lang natin ang dasal.
Isa lang. Lahat tayo, mga kababayan, magbuklod-buklod. Nakikita natin ang nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika, naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya. Ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gaano tayo ngayon inaabuso. Bawat kwento ni Pangulong Duterte noon naririnig lang sa buong Pilipinas. Ngayon, maririnig na sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok. Kung ano yung ama, siya din ang anak. Malalaman ng mundo na lahat ng alyado ng Pangulo, lahat ng alyado ng Pangulo tinatrabaho nila.